Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pinto ng kotse, ngunit wala nang hihigit pa sa hapdi nang makita ko silang nagtatawanan sa harap. Si Alex, ang lalaking ipinaglaban ko ng 10 taon, ay ibinukas ang pinto para kay Bea, ang babaeng inilagay ko sa posisyong ito. Sa sandaling iyon, ang aking puso na dati tahanan ay naging isang malamig na libingan. Itatapon ko na ba ang lahat? O hahayaan ko silang lamunin ako ng buo? Hindi mo kailangang sumama, Katrina. Masyadong masikip ang sasakyan at kailangan namin ni Bea na pag-usapan ang mga detalye ng proyekto ng walang istorbo. Ang tinig ni Alex ay malamig, matigas at parang isang latigong humahampas sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa tabi ng bukas na pinto ng kotse. Ang hanging gabi ay humahaplos sa aking mukha na tila isang paalala ng aking kawalang halaga. Sa loob ng sasakyan, nakita ko si Bea na nakaupo sa upuan ng pasahero sa harap. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, habang ang isang matamis at mapanuksong ngiti ay nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang upuang iyon ay dapat na sa akin. Ang upuang iyon ang saksi sa 10 taon ng aking pagtitiis, pagtulong, at pagbuo sa bawat pangarap ni Alex. Ngunit ngayon, isa na lamang akong estranghero sa sarili kong buhay. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng kotse. Ang bawat galaw ng aking mga daliri ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nagtanong. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng gate habang ang sasakyan ay unti-unting humaharurot palayo. Iniiwan ako sa gitna ng dilim at ng aking sariling mga luha na pilit kong ikinukubli. Sa aking palad, nananatiling mainit ang susi ng kotse na hindi ko na nagamit. Isang metal na simbolo ng aking pagkakakulong sa isang pangakong naging tanikala na lamang. Ang bawat paghinga ko ay parang paglunok ng bubog, nakakagasgas at nakakasakit sa bawat sulok ng aking dibdib. Tiningnan ko ang mga ilaw ng sasakyan na unti-unting naglalaho sa dulo ng kalsada, tila ang mga pangako ni Alex na unti-unti ring naglalaho sa hangin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng paligid ay naging bingi. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay naninigas, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa pagkilala sa isang masakit na katotohanan. Ang babaeng nagmahal ng buong buo ay wala na, at ang natitira na lamang ay ang anino ng isang taong hindi na kilala ang sarili. Ang pag-ibig na akala ko ay pundasyon ng aming tahanan ay nagbago na ng anyo, naging isang bilangguan kung saan ako ang biktima at siya ang naging berdugo. Humakbang ako patalikod. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Naisip ko, paano nga ba ako nakarating sa puntong ito? Paano ko hinayaan na ang aking sariling halaga ay matapakan ng taong pinag-alayan ko ng lahat ng aking lakas at panahon? Ang mga alaala ng aming pagsisimula, ang maliliit na apartment, ang mga pangarap na binuo sa ilalim ng ilaw ng kandila, ay tila mga hibla ng sinulid na ngayon ay unti-unti nang napapatid. Sa gitna ng kawalan, isang tanong ang patuloy na umaaling-awngaw sa aking isipan, pilit na humahanap ng kasagutan sa gitna ng nagbabadyang pagbabago ng aking tadhana. Kung ang bawat sakripisyo ay magbubunga lamang ng ganitong uri ng pagtataksil, may natitira pa nga bang dahilan upang manatili sa isang mundong hindi na ako tinatanggap? Alex ay hindi na umuwi ng gabing iyon. Ang bahay na dati ay puno ng halakhak at pag-asa ay nababalot ngayon ng nakakasakal na katahimikan. Nakaupo ako sa sofa. Ang mga ilaw ay nakapatay.
Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing kumpas sa aking pag-iisa. Sa bawat pag-ikot ng oras, ang aking isipan ay pilit na bumabalik sa bawat pangako. Bawat pangako na ngayon ay parang mga tuyong dahon na madaling madurog sa isang haplos. Naisip ko, marahil ay tama ang sinabi ng aking sarili sa harap ng gate. Ang babaeng nagmahal ng buong buo ay wala na, at ang natitira na lamang ay ang anino ng isang taong hindi na kilala ang sarili. Narinig ko ang mahinang paggalaw ng susi sa pintuan pagkalipas ng ilang oras. Pumasok si Alex. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, amoy alak at pabango na hindi ko pag-aari. Hindi siya lumingon sa aking kinaroroonan. Ang kanyang pagwawalang bahala ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari niyang ibigay. Tumayo ako, pilit na pinatatag ang aking boses kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng aking suot na pantulog. Nais kong magtanong, nais kong humingi ng paliwanag, ngunit nang lumingon siya, ang mga mata niya ay puno ng pagod na walang bahid ng pagsisisi. Sinabi niya na ang proyekto ay critical, na ang tagumpay ng Yantar Corporation ay nakasalalay sa pagtitiwala ni Bea sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa aking mga natitirang piraso ng dignidad. Sinubukan kong ipaalala sa kanya ang mga taong ginugol namin sa pagtatayo ng kumpanyang ito, ang mga gabing wala kaming kinain kundi tinapay at pangarap. Ngunit ang tanging nakuha ko ay isang mapait na tawa. Sinabi niya na ang pag-ibig ay hindi sapat para panatilihing buhay ang isang negosyo, at ang aking pagiging mapagmatyag ay itinuturing na niya ngayong pagiging pabigat. Ang bawat pangangatwiran niya ay isang anyo ng pagmamanipula, isang paraan upang gawin akong mali sa aking sariling tahanan. Habang nagtatalo kami, narinig ko ang pagtunog ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula kay Bea. Ang mga salitang nabasa ko ay hindi propesyonal. Ang mga ito ay puno ng pagmamalambing na tila may pinagsamahan silang higit pa sa trabaho. Hindi ko na kailangang magtanong. Ang pananahimik ni Alex at ang mabilis niyang pagbawi sa telepono ay sapat na patunay. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pag-asa ay naputol. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Ang aking luha ay tuyo na. Pinalitan ng isang matinding pagnanais na matakasan ang ganitong klasing pagpapahiya. Lumabas ako ng silid, iniwan si Alex na nakatayo sa gitna ng sala, mukhang nalilito ngunit hindi naman nag-aalala. Pagdating ko sa aming silid, napansin ko ang isang folder sa ilalim ng kanyang mga dokumento na naiwan sa mesa. Ang mga numero, ang mga transaksyong hindi dumaan sa tamang proseso, ang lahat ay malinaw. Hindi lamang ako niloko ni Alex sa aspeto ng aming pagsasama, ginamit din niya ang aking pangalan sa mga gawaing maaaring ikapahamak ko. Ang pagtataksil niya ay hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa aking integridad. Habang hinahawakan ko ang mga papeles, isang matinding galit ang uminit sa aking dibdib. Pinalitan ang sakit na dati ay nagpapahina sa akin. Ang pagtataksil na ito ang magiging mitya ng aking pagbangon, at sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Takot sa ang mga dokumentong hawak ko ay tila mga buhay na saksi sa unti-unting pagkabulok ng aming pagsasama. Bawat pahina ng kontrata, bawat lagda na ginamit sa maling paraan
ay nagsisilbing patalim na humihiwa sa natitira pang respeto ko para sa taong tinawag kong asawa. Hindi na ito tungkol sa selos o sa pag-ibig na nawala. Ito na ay tungkol sa aking kaligtasan at sa natitira kong dangal. Sa loob ng ilang minuto, ang bawat alaala ng aming pagsasama ay pilit kong itinataboy, pinalitan ng malamig at lohikal na pagpaplano. Hindi ako mananatili sa isang bahay na itinuring akong parang anino lamang sa gitna ng kanilang tagumpay. Tahimik akong naglakad patungo sa aming silid. Si Alex ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, tila walang anumang bigat ng konsensya ang gumagambala sa kanyang pahinga. Ang ganoong katahimikan ay nakakainsulto. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na minsan kong pinagkatiwalaan ng aking buong pagkatao. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maleta at inilagay lamang ang mga gamit na akin noong bago pa man kaming magsimula. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling alahas o damit na binili niya. Ang mga iyon ay bahagi ng isang mundong hindi na ako kabilang. Kinuha ko ang papel na inihanda ko, isang liham ng pagpapaalam na walang anumang emosyon. Ito ay isang paunawa ng pagwawakas, hindi lamang ng aming kasal, kundi ng aking pagiging bahagi ng kanyang mga maling desisyon. Inilagay ko ang papel sa ibabaw ng kanyang mesa, sa mismong tabi ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga kasalanan. Ang pagkilos ko ay maingat at matiwasay, tila isang ritual ng pagpapalaya. Sa bawat pagtiklop ng aking mga damit, nararamdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking kalooban, isang uri ng kalayaan na matagal ko nang kinalimutan. Paglabas ko ng silid, lumingon ako sa paligid ng bahay na pinaghirapan kong buuin. Ang bawat sulok ay saksi sa aking pagod at sakripisyo. Ngunit ngayon, ang mga ito ay mga alaala na lamang na kailangan kong iwanan upang hindi na ako muling masaktan. Binuksan ko ang pinto ng bahay, ang malamig na hangin ng madaling araw ay yumakap sa akin, tila isang pangako ng bagong simula. Hindi ako tumingin sa likod. Alam ko na sa sandaling humakbang ako palabas ng gate, wala nang balikan. Ang susi ng bahay ay iniwan ko sa ibabaw ng mesa sa labas. Ang huling ugnayan na pinuputol ko sa nakaraang nagdulot sa akin ng labis na pait. Habang naglalakad ako sa tahimik na kalsada, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang pumintig sa abot tanaw. Ang bawat hakbang ko ay nagdadala sa akin palayo sa anino ng taong hindi na ako nakikita. Sa aking bulsa, hawak ko ang maliit na ipon na itinabi ko para sa aking sarili, sapat na upang makapagsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang hangin ay malinis at ang aking paghinga ay malalim. Ang pag-ibig na naging tanikala ay wala na, at ang natitira na lamang ay ang bukas na naghihintay para sa akin. Ang init ng Dubai ay sumalubong sa akin sa pagbaba ko ng eroplano, isang matinding kaibahan sa lamig ng aking pakiramdam noong umalis ako sa Pilipinas. Ang lungsod na ito ay puno ng mga gusaling abot langit ang taas, isang patunay na ang lahat ay posible kung mayroon kang lakas ng loob na magsimulang muli. Sa aking paglalakad patungo sa labas ng terminal, nararamdaman ko ang bigat ng bawat alaala na dala ko. Ang mga taon ng pagkukulong, ang mga salitang humamak sa aking dignidad, at ang tahimik na pagtangis sa loob ng kotse. Ngunit dito, sa ilalim ng bagong araw,
Ang mga alaalang iyon ay unti-unting nagiging mga leksyon na lamang. Wala akong kakilala rito, tanging ang isang referral mula sa isang dating kasamahan sa trabaho na nagbigay sa akin ng pagkakataon na subukan ang aking kapalaran sa isang architectural firm sa gitna ng lungsod. Ang unang linggo ay puno ng pagod. Ang bawat gabi ay ginugugol ko sa pag-aaral ng mga bagong batas sa construction at pag-aangkop sa kultura ng trabaho sa bansang ito. Madalas, sa gitna ng pagrerepaso ng mga blueprint, ang aking isipan ay bumabalik sa Yantar Corporation. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ni Alex ngayon. Hinahanap ba niya ako? O baka naman abala na siya sa pagpapaliwanag sa mga kasinungalingan ni Bea? Ang mga tanong na ito ay tila mga aninong pilit na sumusunod sa akin, ngunit pinipilit ko silang itaboy. Isang gabi, habang nakatanaw ako mula sa aking maliit na apartment sa ikadalawampung palapag, napagtanto ko na ang kalawakan ng lungsod ay sumasalamin sa aking sariling kalayaan. Dati, ang aking mundo ay umiikot lamang sa apat na sulok ng aming tahanan at sa mga pangangailangan ni Alex. Ngayon, ang bawat hakbang ko ay para sa aking sarili. Hindi na ako kailangang magpaalam, hindi na ako kailangang maghintay ng pahintulot, at higit sa lahat, hindi ko na kailangang maging anino ng sino man. Ang aking mga daliri na dati sanay sa paggawa ng mga ulat para sa tagumpay ng iba, ay ngayon ay abala sa paglikha ng mga disenyo na magpapatunay sa aking sariling galing. Ang aking mentor dito, si Miss Elena, ay isang babaeng may matalim na paningin at malawak na karanasan. Sa isang pagkakataon, habang tinitingnan niya ang aking disenyo, napansin niya ang lalim ng aking mga guhit. Tinanong niya ako kung bakit tila ang bawat linya ay may dalang pait at tibay. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw na kumukutitap sa ibaba. Sinabi ko sa kanya na ang mga linyang iyon ay hindi lamang mga sukat. Ang mga ito ay mga sugat na ginawa kong matibay na pundasyon. Mula noon, ang aming ugnayan ay naging mas malalim at ang aking pagtitiwala sa sarili ay nagsimulang tumubo muli, parang isang halamang pilit na sumisibol sa tuyong lupa. Sa bawat paglipas ng araw, ang aking mga sugat ay unti-unting humihilom. Ang pagiging estranghero sa isang banyagang lupain ay naging pagkakataon upang muling makilala ang sarili. Natuklasan ko na kaya ko palang mabuhay ng hindi umaasa sa pagpapatibay ng iba. Ang bawat pagtatagumpay sa trabaho, gaano man ito kaliit, ay nagbibigay sa akin ng ligaya na hindi ko matatagpuan sa kahit anong mamahaling bagay. Habang hawak ko ang aking tasa ng kape, nakatanaw sa abot-tanaw kung saan nagsisimulang lumubog ang araw, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung magtatagpo man kami ni Alex sa hinaharap, makikilala pa kaya niya ang babaeng nasa harap niya ngayon? O magiging isang panaginip na lamang ba ang lahat ng ito? Lumipas ang 2 taon at ang pangalang Katrina Reyes ay unti-unti nang nakikilala sa industriya ng arkitektura sa Dubai. Ang mga guhit na dati ay puno ng pait ay napalitan na ng mga disenyong nagpapakita ng kagandahan ng balanse at lakas. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay at ng bawat parangal na aking natatanggap, may isang bahagi ng aking nakaraan ang pilit pa ring kumakawala. Hindi ko man gustong isipin, ngunit ang bawat pagkakataong makatapos ako ng isang proyekto, hindi ko maiwasang itanong kung ano na ang nangyari sa Yantar Corporation. Ang kumpanyang binuo namin ni Alex ay parang isang anak na aking iniwan sa gitna ng digmaan.
Isang hapon, habang naghahanda ako para sa isang mahalagang pagpupulong, natanggap ko ang isang imbitasyon. Ito ay mula sa isang prestihiyosong gala sa Manila, isang pagtitipon ng mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo. Ang pangalan ng Yantar Corporation ay nakasulat bilang isa sa mga pangunahing sponsor. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala na ang tadhana ay tila naghahanda ng isang pagkakataon para sa ating muling pagtatagpo. Ang mga kamay ko na dati nanginginig sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Alex ay ngayon ay mahigpit at sigurado sa bawat galaw. Tinawagan ko si Miss Elena upang humingi ng payo kung dapat ba akong dumalo. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sinabi niya na ang pagtakas ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ang tunay na paglaya ay ang kakayahang harapin ang nakaraan ng hindi na nasasaktan. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa akin na kumpirmahin ang aking pagdalo. Hindi ako pupunta roon para magmakaawa at lalong hindi ako pupunta roon para maghiganti sa paraang bababa sa aking antas. Pupunta ako roon bilang isang babaeng ganap nang nakatayo sa sarili niyang mga paa. Sa mga araw na sumunod, ang aking paghahanda ay hindi lamang tungkol sa aking isusuot o sa aking presentasyon. Ito ay paghahanda ng aking kalooban. Sinuri ko ang mga ulat ng Yantar sa nakaraang mga taon. Nakita ko ang unti-unting pagbaba ng kanilang kalidad, ang mga desisyong tila walang direksyon, at ang mga balita tungkol sa hindi maayos na pamamahala ni Bea. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay unti-unting winawasak ng kawalan ng disiplina at ng maling pagtitiwala ni Alex. Sa kabila ng lahat, hindi ko maramdaman ang saya sa kanilang pagbagsak. Ang tanging nararamdaman ko ay awa para sa taong nawala ang lahat dahil sa maling mga prioridad. Gabi bago ang aking pag-alis, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Katrina na nagmakaawa sa harap ng gate 2 taon na ang nakararaan. Ang aking mga mata ay may lalim na, ang aking tindig ay may tiwala, at ang aking mga labi ay may ngiti na hindi na kailangang humingi ng pag-aproba mula sa kahit sino. Inihanda ko ang aking sarili sa kung anuman ang mangyayari sa Manila. Ang bawat hakbang ko pabalik sa aking pinanggalingan ay isang paalala na kahit gaano man kalayo ang ating marating, ang ating nakaraan ay laging nananatiling bahagi ng ating pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng panulat na magsusulat ng susunod na kabanata ng aking buhay. Ang Manila ay tila hindi nagbago, ngunit ang aking paningin sa lungsod na ito ay malayo na sa dati. Habang bumabagtas ang sasakyan patungo sa hotel kung saan gaganapin ang gala, napansin ko ang mga pamilyar na kalsada, ang mga lugar kung saan kami madalas kumain ni Alex. Ang mga gusaling dati ay aming pinapangarap na mapalawak. Ngayon, ang mga ito ay tila mga larawan na lamang sa isang lumang album, maganda ngunit hindi na abot kamay. Ang aking puso, na dati ay bumibilis sa bawat pagdaan sa aming dating opisina, ay nananatiling mahinahon at payapa. Wala na ang kaba, wala na ang pait, tanging ang malinaw na pag-unawa na ang nakaraan ay mananatiling nakaraan. Pagpasok ko sa ballroom, ang mga ilaw ay nagniningning sa bawat sulok, at ang tunog ng mga baso ng kristal na nagtatama-tama ay lumilikha ng isang marangyang himig sa hangin. Ang bawat tao na aking nakikita
ay abala sa pakikipagpalitan ng mga ngiti at pagkakamay, isang sayaw ng politika at negosyo na dati kong kinabibilangan. Hindi nagtagal, ang aking presensya ay napansin ng ilang mga dating kasamahan. Ang kanilang mga mukha na puno ng gulat at pagkamangha ay nagpapatunay na ang pagbabago sa aking anyo at tindig ay hindi nakaligtaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang aking mga mata ay pilit na naghahanap ng isang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. Hindi ko na kailangang maghanap ng matagal. Sa dulo ng bulwagan, nakita ko si Alex. Siya ay mukhang pagod. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. At ang kanyang mga mata ay walang ningning na dati kong hinahangaan. Sa tabi niya ay si Bea na nakasuot ng isang magarbo ngunit mapangahas na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit ng ngiti habang nakikipag-usap sa mga investor. Ang eksena ay parang isang teatro ng mga taong nagkukunwaring masaya sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Nang aksidenteng magtama ang aming mga paningin ni Alex, ang kanyang baso ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang oras ay tila tumigil. Ang ingay ng mga tao ay unti-unting naglaho sa aking pandinig at ang tanging nararamdaman ko ay ang kalmado at matatag na pagtibok ng aking puso. Nakita ko ang gulat, ang pagkalito, at ang isang pahiwatig ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang humakbang palapit, ngunit ang aking tindig ay nananatiling matigas at hindi natitinag. Hindi ako ang babaeng kanyang iniwan sa harap ng gate. Hindi ako ang babaeng kanyang ipinagpalit sa isang pagkakamali. Ako ay si Katrina Reyes, ang arkitekto ng sarili kong tagumpay. At narito ako hindi upang bumalik sa kanyang mundo, kundi upang ipakita sa kanya ang mundong binuo ko nang wala siya. Habang papalapit si Alex, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagtatangkang bumigkas ng isang salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang grupo ng mga international business partners ang lumapit sa akin, ang aking mga kliyente sa Dubai. Ang kanilang pagbati sa akin bilang isa sa mga pinakamahusay na strategist sa industriya ay nagbigay ng isang matinding sampal sa realidad kay Alex. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagkalito, ito ay naging kahihiyan. Sa sandaling iyon, ang aking paghihiganti ay hindi nagmula sa mga salita o sa galit. Ito ay nagmula sa katotohanang kaya kong maging matagumpay nang hindi na kailangan ang kanyang pagkilala. Hindi nagtagal, ang bawat matang nasa bulwagan ay unti-unting nakatuon sa aming direksyon. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat, tulad ng apoy sa tuyong damo. Si Bea, na kanina lamang ay nakadikit sa braso ni Alex, ay unti-unting humiwalay nang mapansin ang tensyon sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng mapangahas na ningning, ay ngayon ay nanliliit sa harap ng aking presensya. Sinubukan niyang magkunwari na hindi apektado, ngunit ang kanyang mga kamay na hindi mapakali sa gilid ng kanyang damit ay nagpapatunay sa kanyang matinding kaba. Alam niyang ang kanyang trono na itinayo sa ibabaw ng aking mga pagkakamali at kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Lumapit si Bea sa akin. Ang kanyang boses ay pilit na ginawang matamis, ngunit may halong pag-aalinlangan. Sinabi niya na matagal na nilang hinahanap ang dating Katrina, ang babaeng tila nakalimutan na ang kanyang lugar. Ang mga salitang iyon ay isang desperadong pagtatangka na ibalik ang balanse ng kapangyarihan sa kanyang pabor. Ngunit hindi ko siya binigyan ng kasiyahan. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata
Ang aking tingin ay kalmado ngunit matalim, isang refleksyon ng lahat ng sakit na aking dinanas at ang lahat ng karunungan na aking natutunan. Sinabi ko sa kanya na ang Katrina na kanyang hinahanap ay hindi na umiiral at ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang taong humubog sa lahat ng tagumpay na nararanasan nila sa kasalukuyan, isang tagumpay na unti-unti nilang nilulustay. Ang reaksyon ng mga investor na nakapaligid sa amin ay hindi nakaligtaan ng aking paningin. Ang kanilang mga mukha na dati puno ng tiwala sa yantar ay nagsisimulang magbago. Ang mga tanong tungkol sa aking pagkawala at ang biglang pagbagsak ng kalidad ng kumpanya pagkatapos ng aking pag-alis ay nagsisimula ng magkaroon ng sagot. Si Alex, na kanina lamang ay nakatayo sa tabi ni Bea, ay hindi na nakaimik. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang aking mga titig. Alam niya ang katotohanan. Alam niya na ang lahat ng kinang na ipinapakita nila ngayon ay isang bula na anumang oras ay maaring pumutok. Sa isang iglap, ang gala ay tila naging isang korte kung saan ang katotohanan ang nagsisilbing hukom. Hindi ako naglabas ng anumang dokumento, hindi ako sumigaw, at lalong hindi ako gumawa ng anumang eskandalo. Ang aking simpleng pagtindig at ang aking malinaw na tugon sa bawat tanong tungkol sa industriya ay sapat na upang ipakita kung sino ang tunay na arkitekto ng tagumpay. Ang bawat salitang binibitawan ko ay may bigat ng karanasan, habang ang bawat pagtatangkang pagsagot ni Bea ay nagpapakita lamang ng kanyang kawalan ng kaalaman at pagiging mapagkunwari. Nang matapos ang aming pag-uusap, bahagya akong tumalikod upang lumipat sa ibang bahagi ng bulwagan. Bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang mahinang tinig ni Alex na tumatawag sa aking pangalan, isang boses na puno ng pagod at pagnanais na bumalik sa nakaraan. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang mga paliwanag. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay isang hakbang patungo sa aking sariling kapayapaan. Sa likod ko, naiwan ang isang Alex na unti-unting nawawalan ng suporta at isang Bea na hindi na alam kung paano itatago ang kanyang takot. Ang bula ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimula ng pumutok at ako, bilang isang tagamasid, ay nakahanda na sa kung ano ang susunod na magaganap. Ang gabi ng gala ay hindi natapos sa pagtatapos ng musika. Pagkatapos ng aking pakikipag-usap kina Alex at Bea, isang serye ng mga pangyayari ang hindi mapigilan. Ang mga investor na nagkaroon ng pag-aalinlangan sa integridad ng Yantar Corporation ay isa-isang lumapit sa akin sa loob ng lounge ng hotel. Hindi ko sila inilayo. Sa halip ibinahagi ko ang aking mga obserbasyon, hindi bilang isang taong nagnanais manira, kundi bilang isang propesyonal na nagmamalasakit sa kalidad ng aming industriya. Ang bawat impormasyon ay ibinigay ko ng may katibayan. Bawat detalyeng aking binanggit ay nakabatay sa mga ulat na aking sinuri bago pa man ako dumating sa Pilipinas. Habang nagaganap ang mga pribadong pag-uusap na ito, nakita ko si Bea na pilit na nakikipag-usap sa mga kasamahan sa industriya, ngunit ang bawat isa ay tila umiiwas sa kanya. Ang kanyang karangyaan, na kanina lamang ay nagningning, ay unti-unting kumukupas sa harap ng mga matatalim na tingin ng mga taong dati kanyang pinaglalaruan. Si Alex naman ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog. Ang mga balita tungkol sa pagbawi ng mga malalaking proyekto ay dumating ng sabay-sabay.
Ang templo ng tagumpay na kanilang itinayo na puno ng mga huwad na haligi ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak na hindi na kayang takpan ng anumang retorika. Hindi ko hinangad na makita silang gumuho ng ganito kabilis, ngunit hindi ko rin maikakaila ang pakiramdam ng katarungan. Ang bawat pagod na aking dinanas sa Dubai, ang bawat gabing ginugol ko sa pag-aaral at pagtayo sa sarili ay nagbunga sa sandaling ito. Hindi dahil sa aking paghihiganti, kundi dahil sa katotohanang ang anumang bagay na binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay laging babagsak sa harap ng katotohanan. Nakita ko si Alex na tumayo at naglakad patungo sa aking direksyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagkalito. Gusto niyang magmakaawa, alam ko iyon, dahil ang pagiging dependent sa iba ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao mula noong iwan ko siya. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagkaunawa. Sinabi ko sa kanya na ang pagkakamali niya ay hindi ang pagpili kay Bea, kundi ang pag-aakalang ang aking pag-ibig ay isang bagay na maaari niyang ituring na garantiya ng kanyang tagumpay habang siya ay nagtataksil. Ang pag-ibig, ayon sa aking natutunan, ay nangangailangan ng respeto at sa sandaling mawala iyon, ang lahat ay mawawalan na rin ng saysay. Walang sagot si Alex. Ang tanging nagawa niya ay yumuko, isang imahe ng taong nawalan ng direksyon sa gitna ng kanyang sariling kaguluhan. Paglabas ko ng hotel, ang malamig na hangin ng Manila ay yumakap sa akin. Tila isang pasasalamat sa katapusan ng isang mahabang kabanata. Ang aking mga kasama mula sa Dubai ay naghihintay sa labas. Handa na kaming bumalik sa aming mga proyekto. Hindi na ako lumingon sa hotel. Ang nakaraan ay naiwan sa loob, kasama ng mga taong patuloy na nakakulong sa kanilang sariling mga desisyon. Sa pagbukas ng pinto ng aming sasakyan, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang bukas ay hindi na isang tanong na may halong kaba, kundi isang canvas na handa ko ng pintahan ng aking sariling kulay. Pagbalik ko sa Dubai, ang katahimikan ng aking buhay ay tila naging isang musika na nagbibigay sa akin ng higit na lakas. Hindi na ako naghahanap ng mga balita tungkol sa Yantar. Hindi na ako nagtanong kung ano ang nangyari kay Alex o kung nasaan na si Bea. Ang aking mundo ay muling nakatuon sa paglikha. Sa opisina, ang bawat disenyo na aking ginagawa ay puno ng buhay, isang pagpapahayag ng aking kalayaan at ng aking kakayahang bumangon. Ang mga kliyente ay patuloy na dumarating, hindi dahil sa aking nakaraan, kundi dahil sa aking galing na napatunayan sa gitna ng matinding hamon. Isang umaga, habang ako ay naglalakad sa tabi ng dagat, napansin ko ang isang babaeng nagmamasid sa akin mula sa malayo. Hindi siya estranghero. Siya ay ang aking matalik na kaibigan mula sa Pilipinas, si Sarah, na matagal ko nang hindi nakakausap. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkamangha. Hindi siya makapaniwala na ang Katrina na dati ay laging nakayuko at puno ng pag-aalinlangan ay siya na ngayong babaeng naglalakad ng may ganap na tiwala sa sarili. Umupo kami sa isang bench at sa loob ng ilang oras, ang aming usapan ay umikot sa kung ano ang tunay na kahulugan ng pagbawi. Sinabi ni Sarah na marami sa mga kakilala namin ang nagtataka kung paano ko nagawang iwanan ang lahat. Para sa kanila, ang kasal at ang kumpanya ay mga bagay na hindi dapat basta-basta binitawan. Ngunit sinabi ko sa kanya na ang pagbawi ay hindi lamang tungkol sa pera o sa posisyon.
Ito ay tungkol sa pagbawi ng sariling boses na matagal na nating itinago upang maging kaaya-aya sa iba. Ang pagbawi ay ang pagtanggap na tayo ay sapat na kahit wala ang pagpapatibay ng ating kapareha, kahit wala ang mga material na bagay na akala natin ay magpapasaya sa atin. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko napigilan ang magbahagi ng isang maliit na detalye tungkol sa aking nararamdaman. Ang pagbawi ay hindi rin nangangahulugan ng pagiging manhid. Maaari pa rin tayong makaramdam ng sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tayo ang biktima nito. Ginagamit natin ang sakit bilang isang gasolina upang mas mabilis na makagalaw patungo sa ating mga pangarap. Si Sarah ay tumango at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang refleksyon ng aking sariling pagbabago. Ang aming usapan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung paano namin gagawing mas makabuluhan ang aming kinabukasan. Pag-uwi ko, binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking mga plano para sa susunod na taon. Marami akong gustong gawin, mga proyektong pangkomunidad na makakatulong sa mga kababaihang nawalan ng direksyon, mga disenyong magbibigay ng espasyo sa mga taong nangangailangan ng panibagong simula. Ang bawat plano ay puno ng pag-asa. Hindi ko na kailangan ng tagapagsalaysay upang ipaliwanag kung sino ako. Ang aking mga gawa at ang aking payapang puso ang magsisilbing patunay ng aking paglalakbay. Ang tahimik na pagbawi na ito ay hindi nagtapos sa pagbagsak ni Alex, kundi nagsimula sa sandaling na pagtanto ko na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob. At ito ay hindi kailanman maaring agawin ng sinuman. Lumipas ang mga buwan at ang aking mga proyektong panlipunan ay nagsimulang magbunga. Hindi lamang ito mga gusali, ito ay mga kanlungan para sa mga kababaihang dumaan din sa landas na tinahak ko. Sa bawat pagbisita ko sa mga lugar na ito, nakikita ko ang mga mukha na dati puno ng takot na unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ang kanilang mga kwento ay naging salamin ng aking sarili. Sa pakikinig sa kanilang mga hinaing, napagtanto ko na ang aking karanasan ay hindi lamang isang sugat na dapat ikahiya, kundi isang aral na maaari kong gamitin upang magbigay ng liwanag sa iba. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, nakatanggap ako ng isang liham. Ito ay mula sa isang abogado ni Alex. Ang liham ay naglalaman ng mga papeles para sa pinal na pagtatapos ng aming kasal, kasama ang isang maikling mensahe na nakasulat sa likod ng sobre. Hindi ito isang pagtatangkang manuyo, kundi isang pagkilala sa aking tagumpay. Sinasabi sa liham na ipinagbibili na niya ang bahaging natitira sa yantar upang bayaran ang mga utang na naipon dahil sa maling pamamahala ni Bea. Ang kumpanyang dati aking itinuring na buhay ay wala na, ngunit sa halip na malungkot, naramdaman ko ang isang matinding kaluwagan. Ang pagtatapos ng aming kasal ay hindi lamang pagpapawalang bisa ng isang dokumento. Ito ay ang formal na pagputol ng huling tanikalang nakakabit sa aking pagkatao. Habang pinipirmahan ko ang mga papeles, ang bawat guhit ng aking panulat ay sumasagisag sa pagpapatibay ng aking desisyon. Hindi ko kailangan ng galit para lumaya. Ang pagpapatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling katahimikan, ay ang huling hakbang na aking ginawa. Ang babaeng pumirma sa mga papeles na iyon ay hindi na ang Katrina na naghintay sa kotse, kundi ang Katrina na handang yakapin ang bukas ng walang anumang bigat ng nakaraan. Sa gabi ring iyon, naglakad ako palabas ng opisina
Ang mga ilaw ng lungsod ay tila bumabati sa aking bagong katayuan. Naisip ko si Alex at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mukha sa aking isipan ay hindi na puno ng poot o sakit. Siya ay isa na lamang anino ng isang panahon na kinakailangan kong pagdaanan upang maging sino ako ngayon. Ang pagbawi ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa kung ano ang nawala. Ito ay ang pagtanggap na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang mas malaking layunin. Ang liwanag na aking natagpuan sa gitna ng dilim ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat babaeng naghahanap ng lakas upang bumangon. Habang nakatingin ako sa mga bituin, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang aking mga kamay, na dati nanginginig sa takot at pag-aalinlangan, ay ngayon ay matatag na nakabukas sa mga oportunidad na darating. Ang bawat paghihirap, bawat luha, at bawat pagkakataon ng pagtataksil ay naging mga ladrilyo na nagtayo ng isang pundasyong hindi na muling matitinag. Hindi ko na kailangang maghanap ng sagot sa kung bakit nangyari ang lahat. Ang sagot ay nasa harap ko na, sa aking pagkatao, sa aking mga gawa, at sa tahimik ngunit matatag na tibok ng aking puso na nagsasabing, sa wakas, ako ay malaya na. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas at ang aking opisina sa Dubai ay hindi na lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay naging isang hub ng mga pangarap. Ngayon, kasama ko ang isang maliit ngunit dedikadong grupo ng mga arkitekto na may parehong bisyon sa akin. Ang lumikha ng mga espasyong nagbibigay ng dignidad sa mga tao. Hindi ko na kailangang mag-isa sa bawat paggawa ng plano. Ang bawat pagtatalo, bawat pagbabahagi ng ideya ay nagpapaalala sa akin na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay pinagsasaluhan ng mga taong may malasakit. Ang aking mga proyekto ay hindi na lamang mga gusali. Ang mga ito ay mga pahayag ng aking bagong pananaw sa buhay. Sa gitna ng aking abalang iskedyul, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa Pilipinas. Hindi ito mula kay Alex, kundi mula sa isang organisasyong pang-edukasyon. Nais nilang imbitahan ako bilang keynote speaker sa isang forum tungkol sa kababaihan sa mundo ng arkitektura. Ang tema ng kanilang forum ay pagbangon mula sa pagkawasak. Sa sandaling marinig ko ang pamagat, alam ko na ito ay isang pagkakataon na hindi ko dapat palampasin. Ito ang pagkakataon upang ibahagi ang aking kwento, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa katotohanang ang bawat pagbagsak ay maaaring maging simula ng mas mataas na lipad. Ang paghahanda para sa forum ay nagdulot sa akin ng matinding emosyon. Sinulat ko ang aking speech hindi sa pamamagitan ng mga terminolohiya ng negosyo, kundi sa pamamagitan ng mga salita ng puso. Ipinaliwanag ko ang halaga ng pagkakaroon ng sariling pundasyon na hindi sapat na ang ating bahay ay maganda sa labas, kundi dapat ay matatag din ang bawat poste nito sa loob. Ang mga kababaihan, ayon sa aking sinulat, ay tulad ng mga arkitekto. Tayo ang taga-disenyo ng ating sariling tadhana at hindi tayo dapat pumayag na ang ating mga pangarap ay itayo sa pundasyon ng ibang tao. Habang binabasa ko ang aking mga sinulat, napagtanto ko na ang bawat pagkakamali ko noon ay naging bahagi ng aking disenyo ngayon. Kung hindi ako nasaktan, hindi ko malalaman ang halaga ng paghilom. Kung hindi ako tinalikuran, hindi ko makikilala ang aking sariling lakas. Ang lahat ng nangyari ay may dahilan
At ang dahilan na iyon ay upang hubugin ang Katrina na nakatayo sa harap ng salamin ngayon, isang babaeng hindi na kailangang maghanap ng validation sa labas dahil ang validation ay nagmumula sa kanyang sariling pagkilala sa kanyang halaga. Ang gabi bago ang aking paglipad pabalik sa Manila ay tahimik. Nakatayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Dubai. Wala na ang kaba, wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat para sa lahat ng mga pagsubok na nagdala sa akin sa puntong ito. Ang pundasyon ng aking buhay ay hindi na nakadepende sa isang lalaki o sa isang kumpanya. Ito ay nakadepende na ngayon sa aking sariling prinsipyo, sa aking pagmamahal sa aking ginagawa, at sa aking paninindigan na hindi na muling hahayaang tapakan ang aking dignidad. Ang pagbabalik ko sa Manila ay hindi pagbabalik sa nakaraan, kundi isang paghakbang patungo sa isang kinabukasan na ako mismo ang nagdisenyo. Pagdating ko sa Manila, ang hangin ay tila mas sariwa, marahil dahil sa aking pananaw na nagbago na. Ang forum ay ginanap sa isang bulwagan na puno ng mga kababaihang nagniningning ang mga mata, mga taong naghahanap ng inspirasyon sa gitna ng kanilang sariling mga laban. Habang naglalakad ako patungo sa entablado, naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Hindi ito kaba, kundi ang excitement ng isang taong handang magbahagi ng katotohanan. Pagtingin ko sa unahan, sa unang hanay ng mga upuan, nakita ko ang ilang pamilyar na mukha. Nakita ko si Alex. Siya ay mag-isa, ang kanyang hitsura ay mas simple, malayo sa pagiging CEO na dati niyang ipinagmamalaki. Hindi siya tumingin sa akin ng diretso, ngunit ramdam ko ang kanyang atensyon. Hindi ko siya pinansin sa aking panimula. Sinimulan ko ang aking speech sa pamamagitan ng pagkwento ng aking mga pagkakamali, ang pagbibigay ng labis na tiwala, ang pagpapaubaya sa aking sariling pangarap, at ang pagkakulong sa isang mundong hindi ako ang bida. Ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng bulwagan. Nakita ko ang ilang mga kababaihan na napapahid ng kanilang mga luha. Ang ilan ay tumatango sa bawat puntong aking binibigkas. Ang katotohanan ay may sariling lakas na nagbubuklod sa mga taong nakikinig. Nang dumating ang bahagi ng forum para sa mga tanong, isang babae sa bandang likod ang tumayo at nagtanong kung paano ko napatawad ang taong sumira sa aking tiwala. Huminga ako ng malalim, tumingin sa dulo ng bulwagan, at dahan-dahang sumagot. Sinabi ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa ating sarili upang mapalaya tayo mula sa bilangguan ng poot. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay pa rin. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Alex. Pagkatapos ng forum, marami ang lumapit upang magpasalamat. Hindi ko inasahan na lalapit si Alex, ngunit nakita ko siyang naghihintay sa labas ng bulwagan. Nang magkatagpo ang aming mga landas, ang kanyang boses ay nanginginig nang humingi siya ng tawad. Hindi para balikan ang dati, kundi para sa pagkilala sa lahat ng sakit na kanyang idinulot. Sinabi ko sa kanya na tinatanggap ko ang kanyang paghingi ng paumanhin, ngunit hindi ko na kailangang maging bahagi ng kanyang buhay upang magpatuloy. Ang pag-uusap na iyon ay hindi naging mahaba, ngunit ito ang nagsilbing tuldok sa aming kwento. Paglakad ko palabas ng hotel, ramdam ko ang bigat na tuluyang nawala. Ang bawat hakbang ko sa lupa ng Manila ay hindi na puno ng alaalang mapait.
Ang aking mga kasamahan ay naghihintay sa labas at habang sumasakay kami sa sasakyan, tumingin ako sa bintana. Ang lungsod ay patuloy na gumagalaw, patuloy na nagbabago. Ganito rin ako. Hindi na ako ang babaeng umaasa sa iba para sa kanyang halaga. Ako ay si Katrina Reyes at sa wakas, ang aking kwento ay hindi na tungkol sa paghihintay sa isang taong hindi naman ako pinahalagahan, kundi tungkol sa paglalakbay ng isang babaeng natutong mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili higit sa lahat. Pagbalik ko sa Dubai, ang bawat araw ay tila isang pagdiriwang ng katahimikan. Hindi na kailangan ng malalaking kaganapan upang maging masaya. Ang simpleng pag-inom ng kape habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw ay sapat na. Ang mga proyektong pangkomunidad na sinimulan ko ay ganap ng tumatakbo at ang makita ang mga kababaihang nagtatagumpay sa kanilang sariling mga pagsisikap ay nagbibigay sa akin ng ligaya na hindi kayang tapatan ng anumang material na bagay. Ang aking opisina ay hindi na lamang isang lugar ng paggawa, kundi isang silungan para sa mga taong nangangailangan ng paggabay. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang sulat mula kay Sarah. Ikinuwento niya na ang Yantar Corporation ay tuluyan na ngang naglaho, ngunit sa kabila nito, si Alex ay nagsisimula na sa isang maliit na negosyo na nakatuon sa pagsasaayos ng mga lumang tahanan. Sinabi ni Sarah na ang mga disenyo na ginagawa niya ngayon ay tila may bakas ng aking impluensya, ang pagbibigay ng halaga sa pundasyon at integridad ng bawat istruktura. Hindi ako nagulat. Alam kong sa kabila ng lahat ng pagkakamali, may natitira pa ring kabutihan sa kanya na nangangailangan lamang ng matinding aral upang muling sumibol. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ang mga linya sa aking mukha, ang mga pilat na hindi na gaanong halata ay mga marka ng aking paglalakbay. Hindi ko na kailangang mag-alala kung ano ang iisipin ng iba o kung ano ang inaasahan ng mundo sa akin. Ang aking halaga ay hindi na nakabase sa kung sino ang kasama ko sa buhay, kundi sa kung gaano ko katapat na minamahal ang aking sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pagkilala na ang ating kaligayahan ay hindi maaring ibigay ng iba kung hindi natin ito kayang ibigay sa ating sarili. Sa bawat paglipas ng gabi, ang aking mga pangarap ay hindi na puno ng mga alaala ng nakaraan, kundi ng mga plano para sa hinaharap. Marami pa akong gustong makita, maraming lugar na gustong puntahan, at marami pang tao ang gustong tulungan. Ang aking buhay ay hindi na isang kwentong natapos sa pag-iwan, kundi isang aklat na puno ng mga bagong kabanata na handa ko ng sulatin. Ang aking puso, na minsan ay naging isang malamig na libingan, ay muling nagkaroon ng init. Init na nagmumula sa pagtanggap, sa pagpapatawad, at sa pag-asa. Habang nakaupo ako sa aking balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin na tila mga gabay sa aking landas. Napagtanto ko na ang bawat paghihirap na aking dinanas ay naging isang mahalagang bahagi ng aking disenyo. Wala akong pinagsisisihan. Kung babalik ako sa nakaraan, gagawin ko pa rin ang lahat. Ang pagtitiis, ang pag-alis, at ang muling pagbangon. Dahil ang lahat ng iyon ang bumuo sa babaeng nakatayo rito ngayon. Si Katrina Reyes, ang arkitekto ng kanyang sariling buhay, ay payapa na. Ang bawat hakbang ay tiyak, ang bawat hininga ay malaya, at ang bawat bukas ay isang paanyaya na yakapin ang buhay ng buong buo. Ang huling proyekto ko sa Dubai, isang sentro para sa mga kababaihang nawalan ng tirahan, ay malapit ng matapos.
Habang naglalakad ako sa loob ng gusaling binuo ng aking sariling disenyo, napansin ko ang liwanag na tumatagos sa mga bintana, nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng silid. Ang mga pader na dati ay mga blankong canvas lamang ay puno na ngayon ng mga ngiti at pag-asa ng mga taong naninirahan dito. Hindi ito isang gusali na itinayo para sa karangyaan. Ito ay isang tahanan na itinayo para sa paghilom. Ang bawat brick na aming inilagay ay simbolo ng katatagan at bawat linya ng aking blueprint ay simbolo ng bagong direksyon. Sa araw ng inaugurasyon, hindi lamang mga investor o mga kasamahan sa arkitektura ang dumalo. Naroon ang mga kababaihang tinulungan namin, ang kanilang mga pamilya, at ang mga taong naniwala sa akin noong ako ay nagsisimula pa lamang mula sa wala. Habang ako ay nakatayo sa harap ng podium upang magbigay ng maikling mensahe, lumingon ako sa aking paligid. Nakita ko ang mga mukha na dati ay puno ng pag-aalinlangan at ngayon sila ay puno ng tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay hindi lamang napuno ng tuwa, kundi ng malalim na pagpapasalamat sa bawat pagsubok na aking dinanas. Hindi ko binanggit ang aking nakaraan sa aking mensahe. Hindi na ito kailangan. Ang aking kwento ay hindi na tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng muling pagbangon. Sinabi ko sa kanila na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumuo ng sarili nating arkitektura ng kaligayahan, na hindi tayo dapat matakot kung gumuho man ang ating mga unang disenyo dahil ang mga guho na iyon ang siyang magiging matibay na pundasyon ng susunod nating pagtatayo. Ang bawat palakpak na aking narinig ay hindi lamang para sa gusali, kundi para sa pagkilala sa bawat babaeng naglakas loob na magsimulang muli. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog na ang araw, naupo ako sa labas ng gusali. Ang simoy ng hangin sa Dubai ay tila nagdadala ng mga alaala ng aking paglalakbay. Mula sa pagiging asawa na nakakulong sa isang maling pangako, patungo sa pagiging arkitekto ng aking sariling kinabukasan. Ang lahat ng ito ay naging posibleng mangyari dahil naglakas loob akong mag-isa. Ang pag-iisa na dati kong kinatatakutan ay naging aking pinakamalaking kalakasan. Ngayon, handa na ako sa susunod na yugto, hindi bilang isang taong tumatakas, kundi bilang isang taong patuloy na lumilikha. Hindi ko alam kung ano ang darating bukas at hindi ko na rin ito kinatatakutan. Ang kinabukasan ay hindi isang palaisipan na kailangang malutas. Ito ay isang obra maestra na kailangang likhain. Habang nakatanaw ako sa malayo, ramdam ko ang katahimikan ng aking isipan. Ang lahat ng sakit ay naglaho na, pinalitan ng isang matatag na paninindigan na ang aking buhay ay sa akin na, buo, malaya, at puno ng liwanag. Ang huling kabanata ng aking paglalakbay ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang buhay na tunay na akin. Lumipas ang 5 taon at ang sentro para sa kababaihan sa Dubai ay isa ng simbolo ng pag-asa. Sa bawat pagbisita ko rito, nakikita ko ang mga batang babae na nangangarap ding maging mga arkitekto, mga inhinyero, at mga leader ng kanilang sariling mga buhay. Sila ang aking pinakamalaking tagumpay, hindi ang mga gusaling aking idinisenyo, kundi ang mga pangarap na aking tinulungang magkaroon ng pundasyon. Sa aking opisina, nakalagay sa dingding ang isang lumang larawan ng maliit na kotse na dati kong ginamit.
Isang paalala ng babaeng nakaupo sa upuan sa likod, na ngayon ay matatag ng nakatayo sa harap ng sarili niyang mga pangarap.